From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Alam ng Panginoon kung saan papunta ang gawain niya because He is not a God of the future or the past. He is a God of the present. Lahat para sa Kanya, presente. Walang past tense, walang future tense sa Panginoon. Lahat, present tense. So, nagpapasalamat tayo sapagkat binigyan tayo ng isang napakagandang papel. Amen? At ibinigay sa atin ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Salamat, hindi ibang pangalan ang binigay sa akin. Amen? Sa panahon ng ating Panginoon, hindi masyadong popular ang pangalan niya. Pero siyang tunay na pangalan. Popular bang Panginoon sa panahon niya? Hindi, ipinangako pa nga eh. Di ba? Ipinako pa nga eh. Ipinako ang ating Panginoon dahil hindi siya naging popular sa panahon niya. Pero wag po kayong padadala sa istorya na hindi popular ang pangalan ng ating Panginoon. Sapagkat, popular man o hindi sa harap ng tao, ang pangalan ng Panginoon, yan ay ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Wala nang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Acts chapter 4, verse 12. At dahilan dyan, tayo ngayon ay nandito sa paglilingkod na kung saan tayo dinala ng ating buhay na Diyos upang tumakbo kasama ng napakaraming tumatakbo sa paligsahan ng kaligtasan. Just imagine all of the people in the world that are running the race, the Christian race, in order to obtain one thing. In order to obtain one thing that is the most important thing in the world. Ano yon? Ang kaligtasan sa pamamagitan ng rapture. Di ba lahat ng mga Kristiyanong nagsasamba ngayon, iyan ang pinaka-ultimate goal. At iyan ang pinaka-ultimate na hinahanap nila. Sumagot kayo. Di ba totoo? Bakit kayo naririto? Ours is not a social gospel. Ours is a gospel of salvation. Hindi tayo
naglilingkod sa Panginoon so we can have a name of our own. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon upang tayo ay sumuntok sa hangin o wala tayong direksyon o wala tayong minimithi na makakamtan. Sa lahat ng aking pangangaral, I am a prosperity preacher because I believe that God has promised prosperity for His children. Praise God. Hindi ako naniniwala tulad sa pangangaral ng ibang mga mangangaral na pagka tayo daw ay naglilingkod sa Panginoon, dapat daw ay maging dukha tayo. Sapagkat ang karukhaan daw ay kalooban ng Diyos. Gawa ng ang karukhaan ay nagpapa-humble sa isang tao. Kaya in order to stay humble, you must always be poor at all times. I do not believe that because that is not what the Word of God says. Hindi yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mali ang mga paniniwalang ganon. Sapagkat ang sinasabi ng banal na kasulatan, pagka tayo ay lumapit sa kaligtasang ibinibigay ng Panginoon, pumapasok tayo sa isang covenant at kasama ng covenant na yan ay ang pagpapalang pangako ng Panginoon na habang naririto tayo sa lupang ito, ay tatanggapin natin. Amen? So, while we serve God, I believe in the financial and material prosperity of all of His children. Pagka tayo nag-surrender ng sarili natin, pagka tayo'y gumawa sa lahat ng kalooban ng ating Panginoon, pagka nanumbalik loob tayo sa Kanya with all of our hearts, with all of our minds, with all of our spirits, binalik natin sa Kanya ang ating paningin, naging single eye tayo sa Kanya, magkakaroon ng epekto ang Kanyang mga pangako sa ating buhay. But more than that, I am also a preacher or a servant of God that preaches the truth about the soul and salvation of the soul without fear or favor. Amen? Yan ang pinaka-paramount na pangangaral na ipinapangaral ng inyong lingkod dito ng Diyos sapagkat ang pinakamahalaga sa tao ay walang iba kundi ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. It is Jesus Christ Himself who gave so much importance to one thing. And we are reiterating that importance, and this is the importance of our soul. Siya rin mismong nagsabi at sinabi niyang, what doth it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Ano raw mapapala natin kung tayo maangkin natin ang buong sanlibutan at mawala ang ating kaluluwa? Ibig sabihin, meron ding mga taong pinagpapala sa mga material at financial na bagay kahit wala sa Diyos. Mayaman din sila, tinatamasa rin nila ang kayamanan ng sanlibutan ito, ngunit sila ay wala sa Diyos. Sabi ng Panginoon, walang kabuluhan ang buhay na nagtatamasa ng karangyaan sa sanlibutan ito, ngunit wala naman ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Kaya inuna ng Panginoon, nung siya'y naririto, ang kahalagahan ng kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. Siya rin ang nagsabit, sinabi niyang, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito, sabi niya, ay idadagdag sa inyo. So itong ating magandang balitang pinapangaral ay isang kompletong magandang balita. We do not belong to to both extremes of the belief of people. Yung isa namang spiritual, very extreme naman. He is so heavenly minded that he is no earthly good. Sabi niya, tama na itong ako spiritual. Kailangan ako'y dukha upang ako'y manatiling humble. That is extreme belief. Yun namang isa, sabi niya, hindi ko na kailangan ng spiritual, basta't ako'y marangya sa sanlibutan ito. We do not believe that either.
because that does not rhyme with what Jesus Christ teaches. Ano ang ating paniniwala? Uunahin natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. We will not jeopardize the salvation of our soul because of material or financial things in this world. Uunahin natin yan. Kung ano man ang nakahadlang sa kaligtasan ng ating kaluluwa, itatabi natin at uunahin natin na hahanapin ang kanyang kaharian. Huwag tayo, sabi niyo, mag-alala sa mga bagay na inaalala ng mga hentil, sapagkat yan ay idaragdag na lang ng Panginoon pagka tayo ay matuwid sa kanyang harapan. So, tumatakbo tayo ngayon na walang hadlang. Tumatakbo ba kayo? Paano yung malalaman tumatakbo kayo? Pagka kayo ay nagpapatuloy na malakas at masigasig. Praise the Lord. Hindi nanlulupaypay. Kahit pagod na, kahit pinapawisan pa sa Espiritu, ngunit malakas pa rin ang takbo ninyo sa paglilingkod. Masigasig pa rin kayo. Alam ninyo mga kapatid, maraming mga sinabi ang Panginoon na kung di natin pag-aaralan, ay akala natin na wala yon. Ngunit marami siyang sinabi na dapat malaman natin paulit-ulit sapagkat yan ay mga mahahalaga at ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagtakbong espiritual ng bawat sumasali sa paligsahan ng kaligtasan. Sabi ng Panginoon, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. At marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangagkakasumpong noon. Everybody say amen. Matthew chapter 7 verses 13 hanggang 14. Pinakita ng Panginoon dito sa atin ang 200. Ang isa'y makipot na pintuan at ang isa ay isang maluwang na pintuan. Sabi niya sa makipot na pintuan ay hindi marami. Makipot at makitid na pintuan ay hindi marami ang nangakasumpong noon. Hindi marami ang nakakita noon. Kakaunti lamang, sabi niya, ang nakakasumpong noon, kakaunti lamang ang pumapasok doon. So, tingnan ninyo sa race. Sa pagpapasimula, hindi yun ang counted. Nakakita ako ng marathon. Palagi akong nanonood ng TV at kuminsan ay nakikita ko yung mga malakihang marathon. Palagi kong nakita yung Boston Marathon na yung talagang tulay, mga kapatid, pumupuno yun. 10,000 ang taong tumatakbo. Pag-start, napakasaya. Sapagkat, biro nyo, tatakbo yung 10,000. Amen? Masaya kung tingnan mo ang 10,000 tumatakbo. Amen? Kala ng iba, yon mga kapatid, ang katapusan ng isang pagtakbo sa isang paligsahan. Yung pagpapasimula, marami sapagkat pasimula pa lamang. Ngunit, hindi counted yon kung price ang pinag-uusapan. Sapagkat lahat tumatakbo. Pero sa endurance, makikita mo sa katapusan na iilan-ilan na lamang ang natitira. Hanggang tumingin ka at makikita mo sa patapos na natakbuhan na yan, iisa na lamang ang nauuna. Hindi na masaya ang katapusan sapagkat iisa na lamang. Ngunit, yon ang pinakamahalaga.
So, okay din yung maraming nagpapasimula sapagat masaya. May mga kaibigan ka doon, may mga kamag-anak ka siguro, kasama mo lahat. Ang sayang tumatakbo, lahat. Pero hindi yun ang counted eh. Pagka tumatakbo ka, ang tinitingnan dyan kung sino ang makakatapos at kung sino ang hahantong sa finishing line. Yon ang pinakamahalaga. Kaya, yon ay nilantulad ng ating Panginoon sa isang pagtakbo. Katulad ng binasa natin na sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, ito ay karugtong ng sinabi ni Jesus Christ, na dito ay nakita rin niya nung siya naririto kung paanong tumatakbo ang mga tao sa kaligtasan na kanilang sinasalihan. Sa 1 Corinthians na sinabi ni Paul, sabi niya, hindi ba ninyo alam ng lahat ng nagsisitakbo sa paligsahan ay nagsisitakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala o nagtatamo? Sabi niya, tumakbo kayo upang kayo ay magsipagtamo. So, kahit marami tayo sa paglilingkod, dapat ang paningin natin individual sa prize. Huwag kayong tumingin sa mga kasamahan ninyo pagka kayo'y tumatakbo na. Magsumikap kayo sa sarili ninyo na nakatingin sa prize. Dito nagkakamali ang napakarami. Sabagat tumatakbo sila, pagkatapos mga kapatid, na sidelined at hindi na nakapagpatuloy. Kung siya ay dadaanan mo, tatanungin mo, bakit huminto ka na at hindi ka na tumatakbo? Kasi ako ay natisod eh. Huwag kang tumingin saan mang dako sapagkat ang ating pong gantimpala ay pang-individual na gantimpala. Although we are a corporate body of Christ, itong Jesus Christ, the name above every name, is a corporate body of Christ. Lahat tayo ay tumatakbo. Hindi ibig sabihin na ang katagumpayan ng isa pagdating sa finishing line ay kasali ka na ron sapagkat nakaangkas ka na. So Brad, ako ay mananatili dito sa tabi na lamang, hindi na ako tatakbo, ngunit dahil kaibigan kita, pagka ikaw umabot sa finishing line, isama mo na ako dyan, ha? Hindi ganon ang kaligtasan. Ang kaligtasan natin, kahit marami tayong nagpapasimula sa pagtakbo o nakikisali sa paligsahan, mga kapatid, ang lahat ng makakaabot lamang sa finishing line ang siyang tatanggap ng gantimpalang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya, ang Galatians chapter 5 verse 7 ay mayroong isang napakagandang katanungan na maari din naman nating itanong sa ating mga sarili sa ganang paglilingkod na tayo ay kasali. Nagsisitakbo kayong mabuti ng una. Amen? Sino ang gumambala sa inyo upang kayo'y huwag magsisunod sa katotohanan? Ibig sabihin niya, ang ganda ng takbo ninyo sa pagpapasimula. Bakit? Sino bang humadlang sa inyo na ngayon ay huminto na kayo sa takbong yan? Ang takbong ating tinatakbuhan ay isang spiritual na pagtakbo sa pananampalataya upang tayo ay makatamo ng isang gantimpala na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Mahalaga pala sa isang tumatakbo ang tinatawag na endurance. Ang lahat ay magsabing endurance. Kaya naman mga kapatid, tayo ay may ginagawang pamamaraan sa ating pananampalataya na ayon na rin sa utos ng ating Panginoon. Bakit sinabi ng Panginoon na makipot at makitid ang daan? Hindi ko sinabi yan. Sinabi ng Panginoon yan. Baka sabihin ninyo, akala ko ang luwang ng daan dyan. Sinabi ni Pastor, makitid pala. Hindi ko sinabi yon. Sinabi ni Jesus Christ yun. Di ba si Jesus Christ ang ating tagapagligtas? Di ba siya ang hinahanap natin?
Di ba dumadalangin tayong, Panginoon, mapalapit sana ako sa iyo? In order to be close to God, you must have to find what His Word says. It is impossible to be close to Jesus Christ without you obeying His words. Imposible nating makilala si Jesus Christ na hindi natin makikilala at masusunod ang kanyang banal na salita. Kaya isang araw, mga kapatid, ay merong isang taong lumapit sa kanya. At sinabi ng taong ito, Panginoon, paano ko ba mapapasok ang iyong kaharian at paano ko mamanahin ang buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon sa kanya, tuparin mo ang lahat ng mga kautusan. Yung taong yon, dahil matuwid, religyoso at lahat, etong sagot niya sa Panginoon. Sabi niya, tinupad ko ng lahat yan mula nung ako'y bata pa. Tapos, the Lord took a second look at him at sinabi sa kanya, tiningnan siya dahil siya ay mayaman sa sanlibutan ito. Sabi niya, mabuti, hindi ka na malayo sa kaharian ng Diyos. Malapit ka na. Sabi ng Panginoon sa kanya, pero meron pang isang kulang ang buhay mo. Sinabi ng Panginoon sa kanya, sapagkat nakita niya sa taong yon na ang kanyang kayamanan ang siyang magiging hadlang. Kasi kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Hindi pwedeng lumakad ka sa 200. 100 lamang ang dapat puntahan mo. Sabi ng Panginoon sa kanya, may kulang ka pa. Ito ang kulang mo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong mga ari-arian, ibigay mo sa mga dukha, sumunod ka sa akin at pasanin mo ang iyong krus. Anong pinapakita ng Panginoon sa kanya? Ang tunay na daan. Ang daan na kung saan siya ay gustong pumasok. Ang daan na kung saan siya ay gustong tumakbo. Ngunit anong nangyari sa mukha ng mayaman? Sinabi ng Panginoon, nawalan siya ng kagalakan. Maraming naghahanap ng katotohanan. Pagka sila ay pinahayagan ng Panginoon sa katotohanan, imbis na sila ay maging masaya, nawawala ang kanilang kagalakan. Sapagkat dalawa ang nag-aagawan sa kanyang puso. Ang bagay ng sanlibutan at ang para sa Diyos. Ang sa Panginoon, mga kapatid, na itinuro niya sa mayamang lumapit sa kanya, ay sinabi niyang, unahin mo muna ang aking kaharian at ang aking katuwiran. Iwan mo muna ang pag-iisip mo sa lahat ng iyong kayamanan. Bakit sinabi ng Panginoon yon? Sapagkat alam ng Panginoon na ang buhay ng tao ay magiging walang kabuluhan kahit ang lahat ng kayamanan ay nasa kanya, sapagkat hindi tayo mananatili dito ng walang hanggan. The lifespan of a man is only 70 years, the Bible says. 70 anyos lamang ang tao dito. Pagka umabot na kayo ng 70 anyos, expired na kayo. May mga produktong binibili natin, expiry date. Merong expiry date, di ba? Bumili ka ng gatas, kailan ang expiry date niyan. Bumili ka ng bread, may expiry date yan. Ang tao, kailangan makita mo sa dibdib mo, expiry date, 70 years only. Pagka umabot ka na ng 70 years, expired ka na. Pagka ikaw ay lumampas pa ng 70, bonus na yan. Pasalamatan mo ng Diyos, may bonus years ka na. Ang iba may bonus years na 20 years. Pero kahit 20 years, okay, 70 plus 20, naging 90 ang buhay mo dito, maliit pa rin yun sapagkat mamamatay ka pa rin. Lilipas ka pa rin. Ang lahat ng mga bagay na iniipon mong yan, iiwan mo ring lahat yan. Kaya merong isang mayaman, nagyabang. Ayabang ng isang mayaman na yon. Nakita niya, naging successful siya.
meron siyang business acumen, meron siyang business ability. Maliliit ang mga bodega niya. Tapos sinabi ng banal ng kasulatan, ngayon ay pinagiba niya yung maliliit na bodegang yon at nagpatayo siya ng mas malaking mga bodega. At pinasok doon ang lahat ng kanyang mga iniipong kayamanan. At sa gabi, nagbulay-bulay siya at sinabi niya sa kanyang sarili, kaluluwa, sabi niya. Lahat ng mga kaluluwa ay magsabing, praise the Lord. Sabi niya sa kanyang kaluluwa, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Sapagkat napakaraming kayamanang nakaimpok at nakaipon para sa iyo. Ngunit anong sinabi ng Panginoon nung kinagabihang siya'y natulog? Na naginip siya at sinabi ng Panginoon sa kanya, hoy, haling, sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa. At sino ang magmemay-ari ng lahat ng bagay na iyong inipon? Iro ninyo, no? How frail life is. Napakalaking question noon, tinanong ng Panginoon sa kanya. Sino ang magmemay-ari ng lahat ng iyong inipon? Ibig sabihin ng Panginoon, huwag kayong masyadong umasa sa buhay na ito na wala ako. Nawala kayo sa kaligtasan. Tapos dinugtungan niya at sinabi niya, ganyan ang mangyayari sa mga taong mayaman sa sanlibutang ito, ngunit hindi mayaman sa harap ng Diyos. So, ang unahin muna natin ay ang kayamanan ng Diyos. Ang gara-gara ng buhay ngayon. Smooth lahat. Tulad ng mayamang yon, smooth lahat. Biglang-bigla ngayon, inatake sa puso. Biglang-bigla, nasa hospital. Biglang-bigla, lahat ng inipon, nawala lahat. Biglang-bigla, mga kapatid, bumalik sa naghihingalo na siya. Biglang-bigla, may pagbabago ang kanyang buhay. Kaya sinabi ng Panginoon sa lahat ng mga anak niya, na magsumikap kayo na pumasok sa makitid at makipot na daang yan. Magpatuloy, sabi ni Pablo, nakatingin sa gantimpalang nasa unahan. Tumakbo, sabi niya, kalimutan na ninyo ang nakaraan. Huwag na ninyong babalik-balikan pa ang mga nakaraan. Ang mga nakaraan, sabi ni Paul, ay pabayaan na ninyo at harapin ninyo ang mga bagay na nasa unahan. Kung kayo'y malakas tumakbo noon, mas lakasan ninyo ngayon. Lalo na ngayong nakikita na natin ang finishing line. Lalo nating lakasan ang ating pagtakbo. Kaya sinabi ni Paul, sa binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 9, napakaganda nito mga kapatid. Sabi niya, ang lahat ng sumasali sa palaruan ay nagpipigil sa kanilang mga sarili. Dinidisiplina nila ang kanilang sarili. Sinabi niya, ginagawa nila ito upang sila ay magtamo ng putong na may pagkasira. Ngunit tayo, niyaong walang pagkasira. Kaya dito, bawal ang lahat ng mga hindi kalooban ng Diyos. Hindi ako nagbawal noon, ang Panginoon. Pero pagkamahal mo ang Diyos, yung mga bawal-bawal na yon, automatic gagawin mo na yon na parang hindi taong nag-uutos sa iyo. Sapagat mahal mo siya, di ba? Kaya automatic, pagka tayo lumalapit sa Kanya, nawawala na yung sigarilyo natin. Isang bagay ng bisyo yon. Nawawala na yung pag-iinom natin, nawawala na yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos sa buhay natin. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit as we desire to serve God. Sabi ni Pablo, kaya ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran o nagtitake chance lamang. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Kaya ang pananampalatayang
sinamahan natin sa paglilingkod sa Panginoon ay siguradong pananampalataya. Napagka sumampalataya sa Kanya, tayo ay nag-alay ng ating buhay sa Kanya. Siguraduhin na natin ang ating paglilingkod. Hindi tayo sumusuntok ng hangin at kikipagsapalaran. Pagka tinatanong mo yung kaluluwa at sarili mo, ewan ko kung ako'y maliligtas. O kaya tatanungin mo yung iba, alanganin mga kapatid sa kanilang paglilingkod. Pagka tayo naglingkod, ibigay na nating lahat. Buong puso, kaluluwa, tayo ay tumakbo na kasama ng ating Panginoon. At yan din ang sinabi ni Paul dito mga kapatid sa Philippians chapter 3 verse 14. Magandang sinabi ni Paul sa Filipos kapitulo 3 versikulo 14. Sabi niya, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala. Alatin magsabing, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala. Ayon ang nakikita natin. Kaya tayo tinawag ng ating Panginoon. Sumali tayo sa race na ito. Masaya mga kapatid ang race dahil tayo ay marami. Ngunit huwag ninyong tingnan ang pasimula, kundi ang tingnan ninyo kung kayo ba'y makakatapos sa paglilingkod ninyo. Upang kayo'y makatapos, dapat ang mga mata ay nasa unahan. You always look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Huwag kayong tumabi sa daan, pagkatapos sabihin ninyong, ako'y natisod, ako'y nagambala ng iba, nang dahil sa iba, ayon, naaalis ng kagalakan mo sa pagtakbo. Kahit marami pang kasama mong tumatakbo, pabayaan mo yung naiiwan. Individual ang pagtakbo natin, individual ang paningin sa prize, at individual na tayo itatayo sa kanyang harapan at tatanggap ng gantimpala na kanyang ipinangako. At ano ang mga pag-uugali ng mga taong tumatakbo sa takbuhan ng kaligtasan? Ito ang kanilang pag-uugali, mga kapatid, tulad ng sinabi ni Paul sa Hebrews chapter 12, verse 1. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Ala tayo magsabing, takbuhing may pagtitiis. Subukan ninyong tumakbo ng 21 kilometers. Kung hindi kayo mapagtiis, 2 kilometro pa lang, hinihingal na kayo. Masakit na yung tagiliran ninyo. Wala ng hangin yung baga ninyo. At ang katawan ninyo ay nagsasabi sa inyong, huminto ka na, magpahinga ka na. Walang kabuluhan ang ginagawa mong pagtakbo. Pero tingnan ninyo mga kapatid, pagka kayo ay mayroong isang minimithi at tinitingnan, kayo ay nagtitiis sapagkat mahalaga sa inyo ang mithiing yon. Kung kayo ay isang natural runner lang, nagtitiis ka, nagpa-practice ka bago yan. Pagkatapos ng ikaw ay tumakbo na, lahat na iwan na, ngunit ikaw ay nagpapatuloy na may pagtitiis, na hindi mo iniinda ang lahat ng kahirapan, ngunit ikaw ay nagpatuloy doon sa unahan. Ganon din sa atin, sa ating paglilingkod. Amen? I have seen people come and go in serving God. They come, ang saya-saya, pagkatapos biglang tumabi, tapos hindi na nakapagpatuloy. Susunod na nakita mo, naku, nasa tabing daan na, hindi na nakabangon. May iba, ibig pang tumakbo, masakit na yung paa, pilitin man nila, wala na silang ibubuga pa. Ngunit mayroong iba na talagang ang pagtakbo nila, mula't pasimula, ay pareho pa rin hanggang sa sila ay nasa finishing line, nagtutumulin pa rin hanggang ngayon. Tinatakbo nilang may
pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan nila. At inaalis yung mga pasan. Kung tumatakbo ka, you must have to strip for that contest. Kita niyo yung tumatakbo? Walang mga dala yun. Magaan yung mga damit nilang suot. Walang pinapasang anuman. Pagkatapos sa kanilang pagtakbo, hindi sila lumilingon-lingon. Hindi sila tumitingin-tingin kung saan. Talagang nakafocus ang kanilang mga paningin sa unahan. At tayo, bilang mga anak ng Diyos, kung anuman ang nagpapabigat sa atin, alisin natin yan, itabi natin yan, isurrender natin sa Panginoon yan. Ano ang munting nagpapabigat sa atin? Kasalanan. Mabigat ang kasalanan. 1 kilong kasalanan, mabigat yan. Huwag ninyong dalhin. Itabi ninyo, isurrender ninyo sa ating banal na Diyos. Pagkatapos tumakbo na may pagtitiis. Yung walang pagtitiis, hindi makakatapos sa takbuhan yon. You will not endure the race if you are not patient. So patience is necessary. Kailangan maging isang pag-uugali ang pagtitiis sa lahat ng mga anak ng Diyos. Yung walang pagtitiis, makikita natin, nakatabi na sila at hindi na nakapagpapatuloy. Mga kapatid, ang Panginoon, tinawag tayo hindi upang mapahamak. Tinawag tayo ng buhay na Diyos upang tayo ay makatapos sa ating tinatakbong gawain. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Kaya, sinabi naman ni Pablo sa ating pagtakbo, mga kapatid, ay isuot natin ang kasuotan ng isang bagong buhay. Ang isang bagong buhay na sinasabi niya ay isuot ng bawat isa upang makatakbo ng mabuti sa takbuhang inilagay ng Panginoon sa ating harapan. Kung kayo nga ay muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw sa lupa. Sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Praise the Lord. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Makikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, kasakiman, na siyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo ring nilakaran noong una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapwat ngayon ay inyo nangang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuotan, paghihinala, panununghayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. Praise the Lord. Alisin ang ating datihang bihis ng datihang buhay. Ayon ang mga pag-uugali ng datihang buhay natin. Anong sinabi niya? Inutusan tayong pumatay. Alam mo rin yun? Baka hindi niyo alam yun. Colossians chapter 3 verse 5. Basahin nga ninyo kasama ko. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng nakatawang nasa nga ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan,
masamang pita, masamang nasa, kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano pa? Verse 8. Layuan ninyo ang mga ito, galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay. Huwag kayong mga bubulaan ang isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Kaya magaang na tayo. Tumatakbo tayo at hinubad na natin ang lahat ng nakapagpapabigat sa atin. At tumatakbong matulin sapagkat bagong bihis na tayo, ang bihis ng bagong buhay nasa sa atin na. Sabi ng verse 12, eto mga kapatid, ang ating basahin sa Colossians 3:12. Mga bihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, eto ang ibihis natin, mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sinuman ay may sumbong laban sa kaninuman, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Okay, bagong bihis na tayo ngayon. Ang ating datihang suot ng datihang pagkatao natin, hinubad na natin dahil mabigat yon, at ngayon ibinihis na natin ang bagong bihis ng isang bagong buhay kay Kristo at tumatakbo na may kagaanan. Hallelujah! At ang bigkis na ating mga kasuotan ay walang iba kundi ang bigkis ng pag-ibig. Inulit na naman dyan, sinabi ng Panginoon na mangagtiisan kayo sa isa't isa. Mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kaya kung ginagawa mo yan, hindi ka na natitisod sa iyong kapwa. Kung sino man ang gumawa ng hindi maganda sa iyo, pinapatawad mo na. Hindi ka nagtatanim sa puso mo. Nagpapatuloy ka. Okay, kapatid, pinapatawad. Huwag mo nang isipin pa yung nakaraan. Kapag tumatakbo ka, di ba may iniiwanan ka? Sabi ni Pablo, huwag mo nang lingunin pa yung mga nakaraan. Tingnan mo yung nasa unahan na hindi mo pa inabot. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Nagpapakalalim tayo sa ating mga paglilingkod sa Kanya. Lumalalim ba kayo? Lahat ng lumalalim sa Panginoon ay magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Yan ang pinakamahalaga sa Kristyanismo ngayon. Dahil ako ay nakakita na sa Kristyanismong mababaw. Tinatawag na ang babaw ng kaligayahan. Merong lumapit sa akin, sabi niya, pagka mangaral ka sa simbahan ko, Pastor, huwag kang mangaral ng iba. Ang ipangaral mo dito, pag-ibig lang. Sabi ko, kung mangangaral ako ng tithes dyan, sabi niya, huwag, mawawalan ako ng maraming members. Hindi pala malalim ang kapatid na yon. Marami palang tumatakbo doon, marami pang dinadala. Sabi ko, kung ganun, marami kang members ditong magnanakaw pa sa Panginoon. Sabi niya, hayaan mo na sila. Kung hahayaan natin yun, pagkatapos napahamak, dumating ang judgment, humarap siya, ang buong akala niya, ligtas siya. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, matuwid ka, pero isang kulang mo. Hindi ka nagbibigay ng tithes. At dahilan dyan, magnanakaw ka. Masisyak yung member ngayon. Sasabihin niya sa iyo, Pastor, alam mo bang ako'y magnanakaw? Hindi ako nagbibigay ng tithes? Alam ko. Ba't di mo sinabi sa akin? Kasi natatakot ako, baka ikaw ay aalis sa iyong paglilingkod. Ayun, mababaw na Kristyanismo yon. Ang sa atin, mga kapatid, ay isang Kristyanismong malalim. Balance na pagsusunod sa ating Panginoon.
Hindi tayo namimili ng ating mga kinakain sa kanyang mga banal na sinalita. Hindi tayo namimili ng pagkain dyan. Lahat ng sinabi niya, kinakain natin. Makakain na ba ninyo ang mga malalalim ng mga salita ng Diyos? Yung mga karne, kayang-kaya na ba ninyo? Tatanda na nga ninyo eh. Kung di pa nyo kaya yan, kulelat na kayong talaga. Baka hindi kayo lumalagaw sa paglilingkod ninyo. Bata pa rin kayo. Dede pa rin kayo. Magagalit ng Panginoon sa inyo niyan. Kung meron kayong anak sa bahay, dumedede pa rin 30 anyos na. Anong masasabi ninyo sa kanya? Pagka ako'y bumibisita riyan, ang una ninyong gagawin, tatago ninyo yan. Bakit? Nakakahiya. Ngayon, bilang mga Kristiyanong palalim, kasi pagka nagpapalalim na, mga Kristiyano kasing napakarami, hinahanap yung mababaw na Kristyanismo. Pagka nagpapalalim na, naku, nagsisipagtalsikan na. Kasi sa malalim na Kristyanismo, meron kang responsibilidad na gagawin. Amen? Kaya sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, sabi niya sa mayaman, pasanin mo ang krus mo. Yung pagpapasan, responsibilidad na yun. Gusto ng marami, susunod sa Panginoon, walang krus na pinapasan. May krus kang papasanin, patayin mo nga yung sarili mo Ialay mo nga buhay yung sarili mo. Sa Old Testament, pag nag-aalay sila, ang inaalay nila doon, mga hayop. Pagkatapos ang pumapatay, yung pari, yung saserdote, siyang pumapatay sa kanilang mga alay, kinukuha yung dugo at ibiniwisik doon sa may altar. Dito, sa New Testament, pagka tayo nagsasamba, inaalay natin ang ating sarili. Tayo rin ang papatay noon. Anong ialay ninyo? Yung pagiging hayop na ugali natin na nasa kasalanan ba? Kung kayo magnanakaw, pagka pumasok kayo dito sa pagsambang tunay, Lord, inaalay ko itong sarili ko, magnanakaw ako. Ikaw na magnanakaw, papatayin kita. Yeah! Hindi na ako magnanakaw sa iyo. Susunod na ako sa iyong kalooban. Praise God. Ano pa ang dapat ninyong ialay na patayin ninyo? Ayun, categorize na ng mga salita ng Diyos. Yun. Ialay ba ninyo? Tinatago ata ninyo. Kung minsan ako pang naghihirap dito at sinasabing, patayin mo na yan. Tapos tinatago mo. Huwag mong itago, mga kapatid. Ikaw mismo ang mag-alay niyan. Ialay mo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay sa harap ng Diyos upang maging kalugod-lugod ang iyong pagsamba sa Kanya. Sinabi naman ni Pablo dito sa Ephesians chapter 5, verse 1, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng na minamahal at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal, o ang karumihan man, o ang mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, o di nararapat kundi kayo'y mangagpasalamat, sapagkat talastas ninyong lubos, na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim, na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay walang anumang mamanahin sa karya ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat nung panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Sapagat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang, datapwat ang lahat ng mga bagay pagkasawata ay tinatanyag ng kaliwanagan,
sapagkat ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagin ka ni Kristo. Everybody say, praise the Lord. Ayan mga kapatid, ang sinabi ng ating apostol na si Pablong inulit doon sa mga taga-Epeso. Yang bagong kasuotan na yan ang dapat manatili sa bawat Kristiyano. Kung tayo'y ibig tumakbo ng malakas sa takbuhan na hinahanap natin o idinalangin natin, masasalihan natin at ibinigay nga ng Panginoon sa atin, ayan ang sikreto ng pagtakbo sa kanyang harapan. Alam ninyo, dumarating na ang panahon na matatapos na ang lahat ng mga paglilingkod. At ang nasa unahan ay walang iba kundi ang Panginoong nakahawak sa buhay na walang hanggan. Nang makatatapos niyan ay siyang aangkin. Kala ng iba, sa rapture, ay biglang-bigla magbabago siya. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, in the twinkling of an eye, when the trumpet shall sound, all will not die, but all will be changed. Yung change na yon, yung pagbabagong yon, mangyayari noon pang ikaw ay bagong tumanggap kay Kristo. Tinanggap mo siya bilang tagapagligtas mo pagkatapos naglingkod ka sa Kanya at lumakad ka sa Kanyang kalooban. Di ba napansin mong ikaw ay nagbago na sa mga sandaling yun? Nagbago ka na. Naalis na ang lahat ng mga hindi kalooban ng Diyos sa iyo. Ang iba, 50% napagsisihan nila. Ang iba, 80%. Pagkatapos yung balance na 20%, araw-araw, bawat lumalakad siya sa Panginoon ay nagbabago yon. Ngayon, ang iba, 10% na lang ang balance nila. Tapos, ang iba, 100% na. Sino rito, mga kapatid, ang 50% pang nagbago sa kanyang buhay? Huwag kayong mahiya. Hihiya kayo, no? Sino rito ang 80% nakasurrender na, pero 20% ang natitira pa? Sino rito, 10% pala ang nagbago, 90% hindi pa? Malayo pa kayo sa takbuhan, ano? Alam ninyo ngayon kung ano ang distansya ninyo sa pagbabagong yan. Kung ilang percentage ang nagbago na sa iyo, ganyan ka kalayo sa takbo. Sa iba, kailangan mga kapatid, 100%. Pagka 100%, nangyari na ang pagbabago sa atin ng Panginoon, ikaw ay nakahanda na. Ikaw ay nakatanggap na ng tunay na pagbabago. Espiritu mo, binago na ng Panginoon, you are born again in the Spirit. Ang susunod niya, ng katawan mo na. Pagka napagbago mo yon, naging 100%, at hindi ka inabutan ng 70 years, o ng lifetime mo, at nabago mong lahat yon, itong katawan mo, hindi mo na i-deposit yan sa lupa. Dadalhin mo yan kasama mo doon sa pinangako ng ating Panginoon sa atin. Kaya't ang paglilingkod na ito ay naririto upang tulungan kayo kung paano tumakbo. Sinong gusto ditong i-deposit muna nila yung katawan nila sa lupa? Kaya minamadali natin ang pagbabago natin. Pagka kayo, nasiguro ninyo, 100%, Pastor, ngayon, 1994. August 1994. Ako po'y tunay na surrendered na sa Panginoon. Buong buo. Lahat, na-surrender ko na sa Kanya. Alam ninyo, naghihintay na lang kayo. Sa listahan ng Diyos, kayo ay nakalista na. Na pagdating ng panahon, bibigyan na kayo ng go signal. Sasabihin ng Panginoon, sapagkat ikaw ay nagbago sa takdang panahon na hindi kayo nabutan ng expiration date ng buhay mo, ito ang passport mo, pati katawan mo, dadalhin mo. Pagka yan ay nangyari na sa'yo, umabot ka na sa finishing line.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Napakasarap na bagay pagka umabot kayo sa finishing line. Lahat ng problema ninyo, nalilimutan ninyo. Petty problems ng sanlibutan ito, walang kabuluhang mga problema. Kung minsan, maliit na utang lang, mga kapatid, ay pinoproblema ninyo, huwag na ninyong problemahin yan. Ibigay ninyo sa Panginoon. Ha? Minsan, pinoproblema ninyo, asawa lang ninyo. Huwag na ninyong problemahin yan. Business ninyo, huwag ninyong problemahin yan. Amen. Trabaho ninyo, huwag ninyong problemahin yan. Pagkain ninyo, huwag ninyong problemahin yan. Ano muna ang problemahin ninyo? Ang tinatakbuhan ninyo. Saan na ba kayo sa takbuhan ito? Malakas pa ba kayong tumakbo? Mahina na ba kayo? Wala na ba kayong siglat, kagalakan sa pagtakbo? Pipilay-pilay na ba kayo? Sa Espiritu ito lahat nangyayari. Saan na kayo? Saan na kayo banda sa takbuhan? Tumatakbo pa ba kayo? O lumalakad na lang? Praise the Lord! Paano mong alam na ikaw ay lumalapit na sa finishing line? Pagkabawat araw, may pagbabagong nangyayari sa iyo. Sa mga bagay na hindi pa nagbago. Kaya tinanong ko kanina kung ilang percentage ang nagbago sa inyo. Kung 50%, 50% ang natakbo mo. Ngayon, kung nung nagpasimula ka na surrender sa buhay mo, 50%. Ngayon 1994, 50% pa rin. 50% pa rin ang natakbo mo. Nandoon ka pa rin. Kaya kung minsan nananaginip ka, ang bigat-bigat ng paa mo. Bakit di ko maiangat yung paa ko? Ang bigat-bigat sa pagtakbo ko. Sapagkat nandoon ka pa rin. Ngayon, gusto ka bang umalis sa 50%? Ilan ang gusto mo na may surrender sa Kanya sa buwang ito? Pastor, 20%. Dadagdagan ko. Di 70% na. Ayun ang natakbo mo. Ngayon, kung gusto mong takbuhin lahat yan, sa isang iglap lang, mga kapatid, surrender mo lahat. Kaya isusurrender mo ng buhay mo. Kung ikaw ay magagalitin at hindi mo maalis-alis sa buhay mo, iyan ang hadlang mo, hanggang dyan ka lang. Baka maabutan ka, hanggang dyan ka lang, hindi mo matatanggap yung gantimpalang ipinangako ng Panginoon. Ibigay mo na sa Kanya at isurrender mo na lahat. Pagka ikaw ay na-surrender na, umabot ka na, naka-step ka na sa finishing line, naghihintay ka na lang na gantimpala mo. You are already qualified for the rapture na buhay. Hallelujah! Itong Jesus Christ, the name above every name, kasama ito sa paligsahan ng napakaraming tumatakbo ngayon. Maraming tumatakbo ngayon. May Catholic, may Protestant, may Mormon, may El Shaddai, may JIL. Kasama tayo, Jesus Christ, the name above every name. Kaya malakas ang pagtuturo ko ng mga bagay na ito dito, sapagat ay kung mahuli kayo. Praise God! Praise the Lord! Gusto ko, umuuna tayo. Hindi ano yung paramihan dito sa takbuhan. Maganda yung marami, masaya. Napakarami natin tumatakbo ngayon kahit hindi natin nakikita yung marami dahil hindi natin kasama dito. Pero maraming tumatakbo, ano, di ba? Huwag niyo tingnan yung marami. Masaya, nako, marami. Huwag niyo tingnan yun. Tingnan ninyo kung ako ba ay makapagpapatuloy. Dito sa ating paglilingkod, pinapangaral ko ito sapagat gusto kong tayo ay umuna sa finishing line. Bakit? Nung ako ay humingi ng ministry sa Panginoon, ang hiningi ko ang ministry ng rapture. Kaya ministry ng rapture ang kanyang ibinigay. Kaya marunong akong mangaral sa inyo ng mga bagay na ito sapagat ito talaga ang specialty ng ating paglilingkod. It is the ministry of rapture na ang tao susunod, hindi dadaan ng kamatayan. Pagka siya ay nakatapos ng kanyang course sa buhay, hindi dadaan sa kamatayan. Pagka kayo, 100%,
na bago na ng Panginoon. Ngayon, sa pangangaral ng mga salita ng Diyos na kinakain niyo dito, 100% na bago kayo. Naghihintay na lang kayo ng panahon. Tapos na kayo. Tapos na kayong kasama ko. Panginoon, praise God. Yung mga natapos na, pumasa na kayo, na-surrender nyo lahat, katulong ko na kayo. Tapos, nakaharap na tayo doon sa tumatakbo. Sinasabi natin, bilisan ninyo. Sige, bilisan ninyo. Ayun ang magagawa natin ngayon. Kaya ako dito nangangaral, nakaharap na sa inyo. Bilisan ninyo, mga kapatid. Pagka sinasabi mo, Pastor, tulungan mo ako. Hindi ako makakapunta riyan at kakargahin at tutulungan kita. That is against the rule. Anong masasabi ko? Alisin mo yung nagpapabigat sa paa mo. Naku! Amen! Praise the Lord. Mabigat ka kasi kaya madali kang mapagod. Mayroon ka pang hindi sinurrender. Ito ang bagong kasuotan. Isuot mo at alisin mo yung datihang kasuotan mo upang makatakbo ka ng matulin sa harap ng Panginoon. Sa taong ito, ilan kaya ang makakarating sa finishing line? Yan ang malaking katanungan. Ngunit ang Panginoon nagpapahiwatig sa akin, mga kapatid. Alam niyo sa ministry ito, isan lang kulang. Kunting-kunti na lang. Konti-konti na. Bakit alam ko? Kasi tayo nauna eh. Marami tayong mga witnesses ngayon. The devils, the angels of God, all of the people, pagkadating sa finishing line, yan, makikilala na ang tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat ang unang bibigyan ng buhay na walang hanggan dito pa sa lupang ito, ayon ang pinatunayang umabot nga sa finishing line na tunay. Praise the Lord. Gusto natin at hindi, mga kapatid, pagka may umabot sa finishing line, pagkatapos natapos na, gusto natin at hindi, lilitaw na yung sinabi ng Panginoon. Tulad ng sinabi niyang, ang eternal life ay kanya nang ibibigay. Ang tunay na eternal life, natapos, pati yung katawan natin babaguhin. Katawan natin ay babaguhin at isasauli ng tunay sa atin yung buhay na walang hanggan. Dito pa sa lupang ito. Kung sino makakatanggap niyan, siya ang pinatunayang umuna sa finishing line. Itong ating paglilingkod ay takbuhan. Pagka natapos mo na examination at sigurado mong correct lahat ang answer mo, magmadali ka, mga kapatid, sapagkat tapos na ang pagtakbo mo, tumulong ka na lang doon sa ibang, tumatakbo ka. Palagpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Para doon sa mga nasa harap ng kanilang television, hawakan ninyo inyong television set at ako'y mananalangin para sa inyo. Yung may mga problema sa kanilang mga pamamahay, ako'y specifically mananalangin sa inyo. Yung may mga problema sa kanilang mga asawa, asawang lalaki at asawang babae, pagpalain kayo ng Panginoon, Amang banal, bigyan po ninyong kapayapaan ang kanilang pamamahay. At yung pong may mga problema sa kanilang mga asawa, either asawang lalaki o asawang babae, ibalik po ang kapayapaan at kayo ang maging ulo ng pamamahay na yan. In Jesus' name. Yung may mga problemang finansyal, humawak kayo sa inyong television sets. Panginoon Diyos, ito pong may mga problema sa kanilang finansyal. Kumakapos ang kanilang finansyal. Ang iba naman may mga pagkakautang at hindi nila kayang bayaran at mabigat para sa kanila. Bigyan po ninyo sila ng daan ng milagro upang makop up ang problemang yan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, tanggapin mo ang milagro mo, kapatid. Ikaw naman na may problema sa iyong katawan o mga mahal sa buhay mong may sakit, hawakan mong television set. In the name of Jesus Christ, be healed right now. Ang kapangyarihan ng Panginoon papasok sa iyong katawan sa mga sandaling ito at ikaw ay paggagalingin sa lahat ng karamdaman ng iyong katawan. In Jesus' name, pati na yung mga mahal sa buhay,
Kaligtasan, O Ama, iyo ring ipabatid at ipaalam sa bawat isa na ngayon ay nanonood sa kaliwanagan na kanila pong nakikita sa pamamagitan ng pangangaral sa programang ito. In the name of Jesus Christ, tanggapin mong kaliwanagan ng kaligtasan ni Jesus Christ sa iyong buhay. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin siya. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, You have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation. Works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.